ay maging ating damdamin ng sinasabi tayo po ay namumuhay na nag-iisip na umiibig dahil sa ating pumahal na Panginoon. Pagkatunay na Pag Jesus ay lagi po siyang nagagalak na iparamdam at iparanas sa atin na tayo po ay mahal niya at tayo ay kanyang pinagpapagitan. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday sa ating lahat. At sa ating mga kasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, o magandang madaling araw. Anumang oras po ang inyong kinananagyan sa banda po kayo naman po naroon ay lagi sumalit kayo paalaala. Ito lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin at tayo po ay nais niyang magpakitaan ng kanyang kagandahan po at pinanais na ang blessing ay gumagana sa atin. Kung muli ang Diyos, kami po Diego, magsama-sama po tayo sa buong oras. Ating pong insight na unahin ang Diyos. Sabihin natin, put God first and you will never be lost. At mula ng ating pong araw, na umawit papuri sa Diyos, manalangin, mag-aral ng kanyang salita at mag-aral. At tayo po ay umawit papuri sa Diyos. Pinabati ang ating mga kakilala sa pamagitan ng Google Meet. Hindi ko nabati kanina at mga babati muli. Magandang magandang family at magandang tanghali ng ito. Magandang umaga sa inyo po. Happy Thursday! Happy Thursday po sa ating lahat. Live. Okay, Brother Tom. Hello, Brother Tom. Ito yung mic mo. Magandang umaga, Ate Sara, at sa inyo pong buong family. Happy morning devotional po, Ate Sara. Paki-on po ang mic. Nakamute po kayo. Magandang umaga, Ate Sara. Good morning. Good morning po. Happy Thursday po sa lahat. Happy morning devotional. God bless po. Okay, thank you so much sa inyo pong pagbati. At gayon din binabati po natin ang ating pong mga live na naglagay na rin ng kanilang mga pagbati. Ang sabi ni Sister Amanda, showers of blessing to all. Happy God first morning, everyone. Every gising is a blessing. Happy Thursday to all, every live and Google Meet and God's messages of love. God bless us all. At ating po binabati nga po pala yung ating pong mga taga-subaybay sa YouTube. At minsan pa pinapaalalahanan po natin, meron na po tayong YouTube channel kung hindi niyo po nabaltaan. At ang pamagat po ay God's Messages of Love Ministry. At para madali niyo po itong mahanap ay pakitype lamang po ang una mo nating upload. Yun pong morning devotional, pagkatapos ay mahal ka ni Jesus. At pagkatapos lalabas po ang video. At pakipindot lamang po yung pong atin pong channel. At makakapasok po kayo sa loob noon. At po pwede kayong mag-subscribe, mag-iwan ng like. At pakipindot na rin po ang notification bell upang sa bawat upload, kayo po ay mapaalalahanan. Okay, so pakisuporta po natin at maging bahagi po tayo ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon na sa anumang platform na maaari po nating paglagyan ng mensahe ng Panginoon ay atin po ito mailagay upang sa gayon marami pong makaabot, marami makapakinig at marami ang maakay sa paanan ng Panginoon, lalong-lalo na po mga kapatid, sa panahon po natin na puno ng kaguluhan at walang kasiguruhan, ay kailangan po natin ang atin pong Panginoon Jesus, sapagkat wala nang ligtas na lugar sa mundong ito kundi ang bisig ng Panginoong nating Diyos. Atin pong binabati rin at binabati tayo ni Ate Elsie Dubenden Plaza. Good morning to all. At ganyan din po si Sister Flor Sanoria. Good morning po. Kung kayo po ay nasa FB na, ay maigi po na maglagay na rin ng inyong pong mga pagbati upang sa gayon atin po mabasa ito, ma-acknowledge namin yung presensya. At kung meron man po kayo mga prayer request,
ay makisuyo lamang po na ilagay sa comment section at ito po ay amin pong ipapalangin mamaya-maya lamang o kung hindi man naaabot ay sa atin pong panalangin sa pagtatapos. Okay, so hayaan nyo po natin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon at mga nanood. At happy viewing po sa inyo. Happy Thursday and God bless kay Sir Raul Di Castro, Sister Violis Paragera, Sister Jennifer Casimo, Sister Joy Villarosa, Sister MJ, Tita Gloria Garcia, Sister Arsenia Merioles, at ganyan din si Ate Elsie Plaza, Brother Edelberto Corsanes, Manang Melda Gustilo, Sister Eunice Lim, Brother Jerome Dutimas, Sister Jeline Espiritu, Sister Giselle Perona, si Nanay Aurora Erenya na siya ay nandoon sa Georgia. At sinashoutout din natin si Sister Sister ano nang pangalan nun? Mina at ang kanyang pong buong family. At kayo din po si Yel Mangabat at kayo din po si Sister Janet Maribeliosa Hinampas. Yan. At kayo din po ating po binabati rin ang aking nabibilangan po natin distrito, ang South Bataan District, ang mga churches na nakapaloob dito at sa panguna po iyan ni Pastor Ray Iscabusa, ang mga taga-Biyaan, mga taga-Ipag at mga taga-Hillview Church, at gayon din po naman ang mga taga-Limay at Lamao Mission Group at ang mga taga-Orion. Gayon din binabati po natin ang ating po kinabibilangang Area 3, ang Bataan, Olongapo, Zambales sa mga churches, at sa panguna po iyan ni Pastor Mark Hill Sarabia. At binabati natin ang ating pong mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao at Galarse at Santos Clanisis Emelda, at ang ating mga kasama sa hanap buhay, mga katubig, isig na po tayo. At bago tayo maging abala ay atin po munang iabalahin ang ating mga sarili at makipagtagpo sa Diyos na lumikha sa atin, sa Diyos na sa atin ay tumubos at nagligtas. At atin po binabati rin sila, ang ating pong mga sponsors and followers, mga naman, God bless po sa inyo, salamat po. At lagi kayo na riyan at walang sawa, patuloy na nauuhaw, nagugutom sa ating pong Panginoong Diyos. At God bless you po. At ngayon din ay ating pong binabati ng maligayang karawan, happy birthday, si Brother Daniel Tabora, si Ate G. Conocido, at gayon din po ay si Ate Seni Istalita. Yan po ang lumabas sa FB Live, at nawa ang pagpapala ng Diyos ay sumagana po sa inyo. Maraming birthdays pa ang inyo pong maging karanasan sa ating mahal na Panginoon na pinuno niya ng kanyang masagana at napakaraming pagpapala. Gayun din ang pag-iingat, patnubay at gabay ng ating pong mahal na Panginoon ang sumainyo pong parati. At gayon din po ay ating pinasasalamatan at ating pong binabati ang ating pong mga masisipag, matsatsaga na mga shavers. Sila Sister Jennifer Casimo, Ate Peli Sulilapsi. By the way, get well soon po Ate Peli, at patuloy ang aming dalangin ng panunumbalik ng iyong kalusugan, kalakasan, ang pagpapagaling ay inyo pong maranasan sa pamagitan ng ating mahal na Panginoon. At ganyan si Ate Sara Lim, si Ate Edita Jones, at ganyan po si Tita Lolet, Sister Mary May Espiritu, Ate Senis Talita, Ate Juby Migit-Pikit, Sister Nora Arena, si Ate Tesia Luber, Sister Maylin Basaya, at ganyan din po si Sister Milka Balse Salma. Mula po siya sa Mangkasay, Paracale, Camarines Norte. Alam niyo mga kapatid, napakaigi kapag tayo nagsishare. At magugulat na lamang po tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o maging iba't ibang bahagi ng mundo ay nakakarating po at makikita nyo na lamang bigla na namang magko-comment at nagsishare ng ating pong video. Napakahalaga po mga minamahal ko, yung ating pong bahagi, sipag-sipagan po natin mga kapatid, maging po tayo, maging committed tayo na hindi lamang tayo nakikinig, kundi tayo po ay nagsishare upang sa gayon ay hindi lamang po tayo ang makapakinig ng mabuting balita ng Panginoon. At thank you so much, Sister Milka Balse Salma. At ating binabati rin tayo ni Tatay Ricardo Bacobe, si Nanay Lita Bacobe, siyempre kasama dyan,
Sabi niya, good morning po sa lahat. God bless us all. At si Ate Mary, magandang umaga po sa lahat. God bless our devotional. God bless the family. Amen and amen. God bless po. At sa inyong pong buong family. At ganyan din si Sister Per Reyes. Blessed devotional morning sa atin lahat. Ayan, kung sa lahat kung po nakasama nyo, Sister Pe, kung kayo man po ay nasa tahanan, o kung kayo man po ay nasa hanap buhay na, ay binabati po namin kayo at God bless po sa lahat. At ganyan din Sister Violis Paragera, kasama rin natin. Good morning po sa atin lahat. God bless us all. Yan. Kahapon ay marami po ang ating pong live viewers. Nawa ay ganun din po tayo ngayon, umagang ito. Ang oras po natin, 5:38 in the morning, magpatuloy tayo sa pagpupuri sa pamamagitan ng pag-aawitan. Umawit po tayo ng isang awitin na kung saan ay sinasariwa nito, na kung saan ay anuman ang ating maging karanasan, magbibitiw. Lagi lamang po tayo magtiwala sa ating pong Panginoon. Wag po nating kalilimutan ang kanyang mga pangako, at ang kanyang pangako ay ito po ay tapat at tiyak na magaganap. Ating pong awitin, I just keep trusting my Lord. Sa ating pong pambungad na awitin na po natin na may pangailangan at may tunay na pag-iimbita. Ang Come Holy Spirit, I Need You.
Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manalalang manunod sa tagapagligtas sa aming buhay. Ang pag-ibig mo wagas at di nagmamahaling noon ngayon at magpakailan paman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang dakilang manggagamot. Sa umagang ito kami po'y nanginang tawad sa nagang pagkakasala. Limang po tayo kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan po kami ng kapayapaan ng puso't isipan, pagmamahalan sa isa't isa kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan ngayon, kay Brother Daniel Tabora, ganoon din naman po kay Ate J. Conocido at kay Ate Seni Istalita. Patuloy niyo po silang pagpalain na maraming kaarawan pang dumating sa buhay nila. Sila po inyong patnubayan, bigyan ng kalakasan at kalusugan sa araw-araw na buhay. Sila po inyong gabayan at ingatan at bigyan ng kalusugan. Sa umagang ito, nagpapasalamat din po kami sa mga biyaya pagpapalang aming nakakamtan. Patuloy niyo pong pagpalain si Ma'am Amelia Soriano sa kanyang pagtulong sa Lamong Vision Group. Ibalik po sa kanya siksik-liglig umaapaw ng mga biyaya. Patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong gawain. Bigyan siya ng kalakasan, kalusugan. Salamat din po sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po'y nakatagpo ng kahabagan at kaawan sa inyo, Panginoon, maari po ba pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Remark Mercado, si Monique Angeles, si Kuya Winprint Mocodong Peace, si Julius Corpus, ang mga dinadialysis at candidate for dialysis, si Kuya Sam Galyarmo, Nanay Belen Sapilco, Nanay Liwayway, Kuya Nonay Abkilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Aslesis Segundo, ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Avillera, si Alexa Berador, Kuya Pilomeno Cuenca, Tidio Marcelino, Bert Urbanos, Marco Altarejos, John R. Lucas Agustin, Sister Ana Teresa Manila, Sister Nancy Arvado, continuous healing and recovery sa aming mga kapatid, kay Ate Sally at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Racing, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tate Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, kay Iting Lourdes, patuloy po siyang makalakad na pong muli. Ganun din naman kay Tito Rowan Lopez, kay Tatay Mando Cañas, kay Kuya Benito Niego, kay Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, Pastor Neil Adin Dutimas, Sister Angie Dutimas, Auntie Vic Fernandez, Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio, kay Nani Juanita Kabakungan, patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Ganun din naman kay Nanay Esther Kaibigan Tabian at sa kanyang mga apo, kay Nanay Bibi Benitez, kay Tita Mary Abkilan, kay Mama, kay Nanay Josepina at kay Ate Edith at kay Kuya Mitch West, patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman. Dinadalangin din namin sa inyo, Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Polorin, Engineer Humalon Joshua and Levi Roche, Sister Jessa, anak ni Ate Marlene Gaspi na ma-sleep dis at ang asawan si Kuya Rapi, Nanay Narcisa, si Ate Edith Jones, Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lilia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Pereira at ang kanyang ating si Sister Lizelle Mario, kagalingan sa kanyang karamdaman, kay Ate Sarah Marie, Ate Rebecca Pilayo, Kuya Jack Diego Roda Dawal na may heart problem, Nanay Melip Lugosa, Nanay Lucy, kay Ate Minda Aquino, kay Ate Marina Langrio, health and healing and recovery sa kanyang naranasang operasyon. Ganun din naman po sa buong pamilya kalusugan. Dinadalangin namin sa inyo si Kuya Lino Mateo, Ate Viola Espereguera, Ate Rosemary Pilina, Nanay Linda Custodio, Ate Pierre Reyes, si Marvin Rabosa, Sister Jeline Espiritu sa kanyang kalusugan, Sister Queenie Dungka, health and healing and recovery, kay Gerald Logo, kay Sister MJ, health and healing and recovery, kay Kuya June Villarosa, ganun din naman kay Sister Jeng at kay Sister Donna sa kanilang karamdaman, kay Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Tita Nene, kay Tito Ruben, kay Melissa Enfanse na may brain bleeding, kay Tatay Moises Basaya, kay Yola na anak ni Sister Anna may pigsa sa ulo, patuloy niyo po siyang pagalingin. Ganun din naman po si Tita Peli sa kanyang karamdaman at ang mga test na laboratory ay maging normal po ang result nito. Tulungan po siya na inyo pong pagalingin at makalabas na po siya ng hospital. Dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Dante at si Kuya Ernie. Ganun din naman si Matthew Tusi na makapagsalita na po ang batang ito at si Skyrel Gabriel, makalakad na din po siya at makapagsalita ang bata.
Dinadalangin din po namin sa inyo si Pastor Reyes Cabosa, si Rian Ligaspi sa kanilang operation na maging successful po ito. Ang mga nasa hospital, si Nanay Lolita Kabutahe, si Ate Josephine Irog, si Mariel Samonte, inyo po silang tulungan na makalabas na rin po sila sa hospital at gumaling. Si Nanay Rosalinda Miranda, si Sister Laura Padilla, Health and Healing and Recovery sa naranasan nilang operasyon, kalusugan kay Ate Nora Arena, kay Abby, kay Milani Malit, kay Sister Sol, kay Brother Tolitz at kay Sister Mina, kay Clarice De Hongko, Manyaol Family, kay Ate Gina, kay Jerome na anak ni Ate Tina na aksidente na nasa hospital. Patuloy niyo po siya din bigyan ng kagalingan, naway maging normal po ang result ng kanyang MRI. Dinadalangin din po namin sa inyo si Brother Marlon Diego sa kanyang kalusugan at ang lahat ng mga may karamdaman na hindi ko po nabanggit. Patuloy niyo pong gawaran ng inyong mapagpalang kamay mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagpalain ng gamot, tubig, pagkain na dadali sa katawan ng bawat isa, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan sa kanilang karamdaman. Blessing sa aming morning devotional 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sa kanila siksik, gagling, umapaw ng mga biyaya sa kanilang kabutihan sa pakikilahok sa inyong gawain. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at manugang at apo ni Ate Mindakino, kay Joe Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon, ninyo po silang patnubayan, si Edwin Garcia, si Hazen, si Morpero, kay Yonica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lea Gumayagay, ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kyla, si Kylo at si Kathleen. Panumbalikin niyo po sa pananampalataya. Sel A. Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Jen Argumido, Kevin Silver, your increase of faith, blessing and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, ang may pinagdaraan ng problema, maging magana kalampasanin sa tulong niya Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlen Yambosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Mylene Basaya, Basaya family, Ate Tina Latreyes family, Angel Polvera, Sister Sheila Albanza, Sister Annalyn Punto, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister Marge, ganoon din naman si Ate Judith at ang kanyang asawa, si Kyla, si Dayan, at ang Santa Cruz SDA Church magkaroon ng peace and unity. Si Juster Johinang Pasha po ay makapasa sa kanyang interview at makatapos ng pag-aaral. Dalangin din po namin sa inyo ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambo Music and Ministry, guidance and protection and blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa buong pamilya. Ganun din naman ang Lamau Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang crusade sa buong mundo. Ito po itong patnubayan, ang Women Ministry Crusade nila Sister MJ at ang lupa ni Tito Boy na mabili ng kalaban siya maganap at di po sa amin. Dinadalangin din po namin sa inyo ang bagong binyagan sa West Manggahan, sila Pastor Ian Felicitas and family sa General Conference. Inyo po silang patnubayan sa kanilang mga gawain doon. Ganoon din naman ang CLPM at ang lahat ng mga kawan ng manggagawa sa inyong gawain. Inyo po silang patnubayan at ang pamilya ni Chaplor sa kanyang pansamantalang himalayan, inyo po siyang patnubayan ng kanilang sambayanan. Nasa ikalawang pagdating may pagkabuhay na magmuli at ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahira na lang sa kabanalan ng kanyang labi, pawang sa inyo lamang kanyang sasalitain, maging pagpapala sa bawat isang makikinig. Amin tong isa kabuhay at ibahagi rin naman sa aming kapwa ang pagpapala ng langit ang siyang maranasan. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Naway tulungan po ang bawat isa, itabi ang kaway ng Satanas. Lukuban kami ng libu-libo ang alas ang gagabay. Ito pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat kay Sister Melda sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Ating purihin, pasalamatan ang ating mahal na Diyos na siyang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig. Kung wala po ang ating pong Diyos, wala po tayo. Kaya marapat lamang na lagi na lamang ating po siyang kakatagpuin at lagi tayong nasasabik na sa Kanya ay kumonekta. Kapag tunay nga mga kapatid, sa pagkonekta natin sa Panginoon, pag-asa natin sa Kanya, ang lahat ng meron siya ay meron tayo. Kaya nga po nawawala ang kapayapaan sa loob ng tahanan o sa ating mga sarili kung ang ating pong Panginoon Diyos ay wala sa ating sistema. Ano po? At pagkat siya ang pinagmumulan ng kapayapaan. Kaya nga sikapin po natin mga kapatid ko na lagi na lamang laging sariwa ang ating pong relasyon sa ating pong mahal na Diyos. Lagi natin itong nire-refresh. At every gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi. Huwag na po magpatumpik-tumpik. Huwag nang pigilan natin mga sarili. Kapag tunay nga, happy is the people whose God is the Lord. Kaya kapag hindi ka happy, mga kapatid ko, baka hindi naman Lord ang ating pong Diyos. Ano po? Kapag malinaw po ang sabi,
Happy is the people whose God is the Lord. Ano man po ang ating maging karanasan, ano man po ang ating mga pinagdaraanan, ay kinakailangan po ay lagi tayong may masayang puso. At lilipas din po yan, mga kapatid. Ano? At tayo po ay ginising ng Panginoon, pinautang ng buhay, binigyan ng pangalawang pagkakataon upang gawin mga matuwid at nararapat nating gawin. Okay? So, atin po din linunulasan ating mga sarili kung ating pong diringgin ang tinig ng Panginoon sapagkat a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ating binabati ang ating pong mga kanggagawa sa Panginoon na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, Sister Nora, at sa inyong pong buong family. Magandang umaga po sa inyo po, Brother Marlon, sa Google Meet at sa FB Live po. Happy midweek, happy morning devotional po sa lahat. And thank you so much, Sister Nora. At ating binabati rin si Nanay Eva at si Tatay Mando Caños. Good morning po sa atin lahat. God bless us all. At ganyan din sabi ni Ate Pe, sabi niya Sister Pe, sabi niya, binabati ko ang Lockheed Security Group. Yan, done to share. Yan, thank you so much, Sister Pe. At ating po shout out ang inyong pong mga kasamahan diyan sa Lockheed Security. At ganyan din po ating pong binabati at binabati tayo ni Sister Wilna Rolle. Happy God first morning everyone. At Sister Leia Gumeagay, happy God first morning mga kapatid. God bless us all. At si Tita Lolet, happy God first morning po sa lahat. At si Ate Seni, good morning sa lahat. Salamat sa Diyos sa buhay na patuloy niyang pinapahirap sa atin. Yan. At good morning and happy birthday. Ate Seni, sabi ni every birthday niyo ngayon. Yan, marami pang birthdays ang inyong pong magiging karanasan. At ang blessing ng Panginoon ay sumagana po sa inyo. Time check, ang oras mo natin, alas 5:55 na ng umaga. Kaya nga po, wag nang magkatubili, wag nang magpatumpik-tumpik, wag nang papigil pa. Tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Atin pong isama ang buong family. God loves the family. Kaya nga po pagmalasakitan ng buong pamilya, wag lamang po tayo nag-iisa, kundi isama po natin ang ating buong sambahayan sapagkat tunay nga ng buong pamilyang binubuo po natin dito ay pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Kaya kung nais natin na tayo po ay magsama-sama roon, ay magsimula tayong magsama-sama rito sa lupang ito, mga minamahal. At nagkakaisa, buong pamilya ay sa ilalim ng bandera natin Principal Manuel ay magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Atin po munang inaanyahan kayo na tayo po muna ay muling manandaling manalangin. Dakila naming Diyos, sa manaming banal, handa na po kaming matutong muli sa inyong pong paaralan. Nakikiusap po kami sa iyo, nakikisuyo. Na maaari po ba na ang masaganang takal ng banal na Espiritu ang inyong igawad sa amin? Na kung saan, gaya ng inyong pangako, sa maliit at malalaking pagtitipon, ay ibinubuhos niyo po ang huling ulan, ang banal na Espiritu na magbibigay kapangyarihan sa amin upang kami po ay magtagumpay, upang kami po ay mabago ang buhay, at upang kami po ay mapaalalahanan ng mga salita at mailapit sa impong banal na harapan. Amang banal, kayo po ang siyang magkaloob ng karunungan na aming pong kakailanganin upang mga spiritual na bagay ay aming pong maintindihan. At nawa ito po ang magpakawala sa amin ng iyong mga katotohanan. Palayain kami, O Diyos. At gayon din ang inyong katotohanan ng iyong salita ang siya bumanal sa amin at bumago na aming pong buhay. Nawa ang blessing ninyo, Diyos, ang sumagana sa inyong mga anak na patuloy na nauuhaw, nagugutom at ikaw ay hinahanap habang ikaw ay matatagpuan at pinakikinggan ng tinig nyo habang ito ay maririnig pa. Kaya nga po, sa umagang ito, ang blessing nawa ng Diyos ang sumainyo po sapagkat inuna nyo siya at pinili nyo na siya ay katagpuin ngayong umaga. At nawa, Ama, ang inyong mga anghel ang talaga upang kami po ay samahan at bantayan, huwag kami mapasok ng tukso at makayari. Namin pong masasabi after ng meeting namin na aming nakatagpo kayo, napakinggan ng tinig ninyo at nakaranas kami ng isang malapitan, isang mas malalim na pakikipagrelasyon sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa panalangin sa pagpapatawad sa aming kasalanan, alang-alang sa dakilang pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen.
Okay, ating binabati, Sister Janet Maribolio ng Paz. Good morning and happy Thursday po sa atin lahat. Si Ate Tessie Lopez Aluber, good morning, happy God first morning everyone. At kay ni Sister Leia Gumayagay, happy God first morning mga kapatid, God bless us all. Okay, so atin pong isi-share sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga, ano po? At minsan pa, ito po ay mula sa Beatitudes, ano po, o yung mapapalad. Ay kahapon yung kaamuan ng ating pong pinag-usapan, kahinahunan, ay bunga ng Espiritu. Ay ngayon naman ating pong pag-aaralan ang ating pong talakayin na may pamagat naman na, wait lang po, ayan na, lalabas na. Nagugutom sa katwiran. Ayan, Hunyo 26. Okay, so tayo po ba ay gusto nang mag-almusal? Tayo po ba ay nagugutom at nauuhaw sa ating pong pisikal na pagkain na nagpapalakas sa atin? Di ba't kailangan po natin yan para tayo magpatuloy na umusad, na umiral at maging productive tayo? Ay ganun din po sa ating pong spiritual, ano po? Huwag nating gugutumin. Sapagkat sa oras na magutom tayo, ay nangihina tayo, and later on nagkakasakit, at pagkatapos noon, later on, mga minamahal ko, ay tayo po ay nauupos at nawawalan na ng kapangyarihan. Okay. Kaya nga ngayong umaga, tignan po natin ang sabi ng Matthew 5:6. Mapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Mga minamahal ko, di ba't gusto natin yan? Ano po? Yan ay talagang gusto natin kapag sa mga kainan, ano? Kahit na sa tahanan, gusto po natin na tayo po ay mabusog. No po? Hindi po yung mabundat, ha. Yun lang pong mabusog na masapatan yung ating pong gutom. Sabi nga kasi, lagi na lamang ano po, ang sobra daw ay lagi na lang iyan ay masama. Maliban na lamang sa mga bagay na spiritual, mga kapatid, ay wala pong masama pagka sumobra ka sa kabanalan. Wala pong problema yan. Sumobra ka sa pagbabasa, sumobra ka sa pananalangin, yan po mga bagay na yan ay yan po lamang ang allowed na maging sobra tayo lagi, mga kapatid. Yung pong ating ugnayan sa ating pumala Diyos. Okay, heto po ang laman ng ating pong babasahin. Minsan pa, inaanyaya ko pa yun na gamitin po natin ating pangatwiran. Mag-reflect po tayo sa ating babasahin at lalong-lalo na ay samahan po natin ng napakaraming prayers na kung saan ay paunawa sa ating mahal na Diyos ang kanyang mahalagang mensahe na inilaan para sa atin upang ating mapakinggan at matutunan. Ang tunay na tinapay ng buhay ay matatagpuan lamang kay Kristo. Opo, mga minamahal ko, yan po ang katotohanan. Maaari nating matagpuan ang pansamantalang kaligayahan sa mga bagay ng mundo. Yan po lagi ay lilipas. Yan po ay lagi, mga minamahal ko, ay iiwan tayo o iiwan natin yan. Kaya nga po, hindi nagtatagal ang kaligayahan dulot ng mga bagay ng mundo. Kaya nga, mga minamahal nating kaibigan at kapatid, huwag na po nating sikapin na iyan ay pagkunan ng ating pong kaligayahan at kapayapaan. Kapagkat marami po ang nagtangka, pero marami ang nabigo na hanapin dyan ang kaligayahan at kabusugan. Sapagkat laging pumapatak na kulang pa. Kasi kung iyan po ay sapat na, sana yung pong mga sikat at mga maimpluwensya, mayayaman, ay nasihan sila. Pero ang sabi sa kanilang mga biography, particular si Michael Jackson na po, sabi niya ay hindi siya naging masaya. Pero inyo, mga kapatid, maging yung po sa banal na kasulatan, si Haring Solomon, ang sabi niya ay walang kabuluhan, ang walang kabuluhan. Yan, so nasa kanila lahat, pero hindi pa rin naging sapat. Kaya nga, ang tunay na tinapay ng buhay matatagpuan lamang kay Kristo. Yung mga hindi kumikilala ng mga kasaganaan ng masaganang biyaya, ang makalangit na piging ay inihanda sa walang katapusang halaga upang bigyang kasiyahan ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay hindi mapapanariwa. Yung marerefresh, mga kapatid, kapag hindi natin pinaniwalaan na yung ating pong Panginoon Sus lamang ang pinagmumula ng masaganang biyaya. Ayan, ano sabi pa dito sa ating pong binabasa? Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin at hindi magugutom kailanman. Kasi yan po nagagawa. Kaya nga tayo kumakain, tayo po ay nire-refresh yan. At yung ating mga
lakas ay pinapanumbalik kapag tayo po ay kumain. Ay ganun din po sa spiritual, mga kapatid, ano? Yun din po ang idea, no? Kung paano yung physical, na tayo ay kumakain at nare-refresh, ganun din po ang ating pong spiritual. Tingnan niyo po ang sabi na naka-highlight. Yaong mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran ay puspos ng pananabik na maging katulad ni Kristo sa pagkatao upang matulad sa kanyang larawan, upang panatilihin ang daan ng Panginoon at gumawa ng katarungan at paghatol. Mga kapatid, ito po ang identification mark ng mga nauuhaw at nagugutom sa katwiran ng ating Panginoon Jesus. Ano daw po? Yung pong pagnanais natin na tayo po ay maging kagaya ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. Maging katulad niya sa kanyang larawan, yung kanyang pangatwiran, yung kanyang pananalita, yung buhay na kanyang kinabuhay. Opo, marami tayo na mga hinahangaan sa mundong ito. No, ina-idolize natin na kung saan ay nagiging Diyos-Diyosa na nga natin kung atin po may tuturing. Po, ginagaya natin yung kanyang paraan ng pananamit, yung kanyang paraan ng pagsasalita, yung kanyang paraan ng mga pamumuhay, no? At ginagaya natin. Pero hindi ba dapat na maintindihan natin at maunawaan na kung meron man tayong i-idolize bilang mga Kristiyano, hindi ba dapat ang ating Panginoon Jesus ang una at pangunahin na halimbawang ating susundan? Hindi ba ang ating pong puso ay nag-uumapaw sa pag-ibig at paghanga sa ating Panginoon? Ano pat yan ay hahalili sa mga bagay na mundo na ating pong nais na gayahin? Mga kapatid, lalo na ang ating mga kabataan, ating pong pag-isip-isipan, ano po ba ang ating pong lubos na hinahangaan? Saan tayo laging nakatingin? Saan tayo laging humahanga? Saan tayo laging doon ang ating pong sentro? Ganun din po sa mga katandaan, mga kapatid ko. Ito na ang ating pong babasahin ay magsilbing panggising sa atin. Walang temporal na kagustuhan ang dapat makaakit at maglihis ng isipan sa isang antas na hindi natin dapat maranasan. Ang kaluluwang ito na nagugutom, nataglayin ang mga katangian ni Kristo. Kapag nasa problema at paghihirap, ang kaluluwa ay nananabik sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, napaka-igi po nitong naka-highlight na ito, no? Sapagkat whether we like it or not, tayo po ay nagdanas, at makararanas ng mga pagsubok at mga kahirapan sa mundong ito. Kakambal na ika nga ng tao ang problema. Kapag daw ikaw ay normal na tao, ay normal na magkaroon ka ng mga problemang kakaharapin. No po? At kapag ikaw ay walang problema, ay it's either na ikaw po ay nasa 6 feet below the ground na, o ikaw man ay nasa walang katinuan. Kaya kung tayo po ay nasa normal na kalagayan, ay expectin natin na meron pong mga problema at paghihirap na atin pong daranasin. Pero ang maganda dyan, mga kapatid ko, ay yung atin pong Panginoon Jesus ay nariyan lagi at ang ating pong kaluluwa ay nananabik sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo maantig, hindi tayo matitinag. Sabi ko nga kagabi sa ating pong pagbati sa ating pong midweek meeting, happy midweek. Ganyan din, happy Thursday. Sapagkat bakit laging happy ang ating pong pagbati? Kapagkat nandyan ang Panginoon, happy is the people whose God is the Lord. Sabi, para maging totoo sa atin yun, makita sa atin yung pagiging happy. Paano natin sasabing happy tungkol tayo ay sibangot at hindi maipinta ang ating pong mga mukha? Di ba't kailangan po maging totoo sa atin actuations, hindi lamang po sa ating pong bibig na sinasalita, na tayo po ay nagagalak sa Panginoon at tayo nagtitiwala sa Kanya na dumaranas man tayo ng matinding hirap at mga problema, ay nariyan ang ating pong Diyos. Sabi nga ang kaluluwa ay nananabik sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Mayroong matinding pagnanais para sa katiyakan, para sa pag-asa, para sa panampalataya, para sa pagtitiwala. Dapat tayong humingi ng kapatawaran para sa ating kapayapaan, para sa katwiran ng Kristo. Pakinggan niyo po ito. Bawat kaluluwa na naghahanap sa Panginoon ng buong puso
ay nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Mga kapatid, yun po pala ang tinutukoy ng atin pong babasahin. Yung pong title ng Hunyo 26, nagugutom sa katwiran. At dito sa sinasabi ng Beatitudes, mapalad ang mga nagugutom na nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Yun po pala, mga minamahal ko, ang laging nananabik na puso na kung saan ay hinahanap ang ating pong Panginoon. Sabi nga ng talata ng Biblia, hanapin nyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa. Opo, mga minamahal ko, totoo yun. Sapagkat darating ang kapanahunan, ang sabi ng aklat ng Amos 8:11 yata yun, ang mga araw ay dumarating na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain. Hindi tagutom sa pagkain ng tinapay o sa pag-inom ng tubig, kundi sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Darating po ang panahon, mga kapatid ko, na gustuhin man natin na mapakinggan ang mga bagay na tungkol sa Diyos, ay hindi na natin po ito magagawa. Magkakaroon po ng pagtatapos. Ang pintuan ng probasyon, mga minamahal ko, ay magsasara. Kaya nga po, habang bukas pa, at habang naririnig pa natin ang tinig ng Panginoon, ay pahimasihan po tayo sa pakikinig. At kung atin siya matatagpuan, hanapin po natin ang may kasigasigan. Ang sabi dito, ang kaluluwang gutom ay mabubusog kapag ang ating pong puso ay nawala ng pagmamataas, kawalang kabuluhan at pagkamakasarili, sapagkat ang pananampalataya magiging angkop sa mga pangako ng Diyos at si Kristo ay magbibigay ng kawalan ng laman at mananatili sa puso. Ang sabi sa akin ng basa, ang ating daw puso, mga minamahal ko, kung ating i-imagine daw siya, ay marang para daw siyang isang puzzle, ano po. Yung pong mga bahagi ng mga pinagkakabit-kabit upang makabuo ng isang buong larawan. At yung meron daw pong isang piece na nawawala, na kung saan diyan natin hinahanap ang magpupuno. Hinahanap natin sa pera, hinahanap natin sa kasikatan, hinahanap natin sa impluwensya, hinahanap natin sa kapangyarihan, etc., etc. Pero marami ang nangabigo, mga minamahal ko, at lahat ay nangabigo sa pagtatangka na punan yung pong peace na yon ng mga bagay ng mundo at temporal. Oo, mga kapatid, minsan kapag tayo ay may pera, ay pagka nakatanggap tayong pananalapi, nagkakaroon kayo ng kapayapaan. Tanong, hindi po ba nauubos yung pong budget? Di siyempre, pagka naubos, hala na naman kapayapaan. Ano po? At dalhin nyo rin yung iba pa. Sabi nga ng banal na kasulatan, yung mga nahihipo at nakikita, yan po ay panandalian at temporal lamang. Kaya nga po hindi siya magtatagal. Kaya lagi ulit at ulit yung proseso na laging basyo yung pong puwang na yon. Ngunit ang makakapuno po dito ay ang atin pong Panginoong Jesus. Kapag siyang nilagay doon po sa piece of the puzzle na yon, siya po ang kukumpleto ng lahat. Kaya nga sabi dito, magkakaroon ng bagong awit ng bibig. Sapagkat ang salita ay natupad, bibigyan din kita ng isang bagong puso. Ang patotoo ng mananampalataya ay sa kanyang kapuspusan ay tinanggap nating lahat ang biyaya at sa biyaya sa biyaya. Sabi dito, kung wala si Kristo, ang gutom at uhaw ng kaluluwa ay mananatiling hindi nasisiyahan. Ang pakiramdam ng kakapusan, ang pananabik sa isang bagay na hindi temporal, hindi nabahira na kalupaan at karaniwan, at hindi kailanman mapapawi. Ang isip ay dapat humawak ng isang bagay na mas mataas at dalisay kaysa anumang bagay na matatagpuan sa mundong ito. Kaya nga, mga minamahal ko, ako po ay makakapagpatotoo sa atin pong pinag-uusapan. Sapagkat minsan sa aking buhay ay aking hinanap ang kasigahan at kaligayahan sa mga bagay ng mundo. Mga kapatid, dadalhin ka lang sa pagkalog mo. Dadalhin ka lang sa pagkasira ng iyong buhay at buhay ng iyong kapwa, ng iyong nakakasalamuha. Ano po? Kasi sabi nga lagi tayo ay nakaka-impluensya. It's either na good influence ang dalhin mo o yan ay very bad influence. Ano po? Kaya nga po, wag na natin
wag na nating gawin ang ating pagsisisihan na yung puwang na yon ay pupunuan natin ng mga bagay ng mundo. Naranasan ko, mga kapatid ko, na punuin ang karanasan ng mga ipinagbabawal. Ano po, naranasan ko sa aking minsan, nung aking kabataan, mga kapatid, nakakahiyaman pero for the sake na inyo pong mapakinggan at maging aral sa atin, lalo na sa ating mga kabataan, huwag kayong sumubok ng mga pinagbabawal na gamot. Ano po? Kapagkat ito ay sisirain ang inyong pong mga sarili, ang inyong pong mga katawan, ang inyong pong mga utak. Ano po? Panandalian lang ang kanyang dinadala, hindi katotohanang kaligayahan. Sapagkat nung aking naranasan na parang tila iba na yung aking pong paraan ng pag-iisip, no po, ay talagang yun ang naging eye-opener na tigilan. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay yung atin pong Panginoong Hesus. No po, siya ang magpupuno lahat ng kakulangan. Kaya nga sa kanya natin hanapin ang ating pong hinahanap nito. Si Kristo ay pinako sa krus para sa kasalanan ng salibutan. At pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, ang buong mundo inaanyayahan na tumingin sa kanya at mabuhay. Inuutos sa atin na tingnan ang mga bagay na hindi nakikita, na panatiliin sa harap ng mata ang isipan at pinakamatingkad na mga larawan ng walang hanggang katotohanan, upang sa pamamagitan ng pagmamasid ay mabago tayo sa larawan ni Kristo. Kaya bayan ng Diyos, mga namahal na kaibigan at kapatid, ngayong umaga napakaganda ang balitang ating napakinggan. Ang pupuno at pagsasapat sa ating pagkauhaw at pagkagutom ay ang ating Panginoon Hesus lamang. Kaya halina po, mga minamahal ko, at mapunuan ang ating kakulungan sa pamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Okay, so ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong sharing time. Ano mga pagpupuno ng Panginoon ang ating pong naging karanasan? Paano natin nasumpungan na yung ating pagkauhaw at pagkagutom sa pamamagitan ng ating pong dakilang Diyos ay ito po ay napunan na tayo po ay nabusog, nasapatan ng ating mga pagkauhaw. Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Kaya kung meron po kayong nais na ibahagi na ating pong nalalaman na ito po ay makakapagbigay ng inspirasyon at kalakasan sa ating pong mga kapatid, ay halina po. Huwag na po sayangin ang oras, kundi bagkos ay samantalahin po natin ang oras na nalalabi upang maging blessing sa ating pong kapwa tao. Patotohanan natin ng ating pong pinag-uusapan ay totoo sa ating pong buhay, na nasumpungan natin kung paano ang kaligayahang mailap sa atin noon, ang kapayapaan na mailap sa atin at di natin alam noon, ay sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon Hesus ay nasumpungan natin na sinapatan lahat yan. Kaya kung meron kayo, alam ko meron po kayo mga kapatid ko, ang sabi ng banal na kasulatan, magunahan sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos. Okay, Sister Imelda, sige po, go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Ang kabutihan ng Panginoon ay talagang napakabuti niya sa lahat ng oras. Siya yung Diyos na lahat ibibigay sa iyo. Sa mga nararanasan nga natin ngayon, nakikita natin ang kaguluhan sa bawat bansa, gera dito, gera doon, kasakitan, kamatayan, ng mga tao, aksidente rito, aksidente roon. Pero ang kabutihan ng Panginoon, nandyan siya sa kabila ng mga karanasan, pagsubok. Ang tinapay ng buhay at ang salita ng Diyos ay ito'y ating sandata sa atin. Sa araw at gabi, pagbulay-bulayan natin ang banal na kasulatan, makikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Dumaranas man tayo ng iba't ibang kaguluhan sa mundo, pero ang Panginoon hindi kanya pababayaan. Mayroong mga pagtatagumpay. Manatili ka lamang nakakonekta sa Kanya. Makikita mo kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. May mga pagluha, kamatayan, pagtangis. Pero ang Diyos, hindi tayo iiwan. Kung sa tao mabibigo tayo, pero sa Panginoon manatili tayo. Kung ano man mga pinagdaraanan ng bawat isa, may kagalingan, may kasagutan. Ang pagtatagumpay ay tanging sa bisig lang ng Panginoon. Tanggap natin siya bilang tagapagligtas ng ating buhay. Wala nang iba, siya lamang, malapit ng kanyang pagdating. Kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Isipin natin sa mga nangyayari sa mundong ito, wala nang tayong tatakbuhan kung di siya lamang.
at wala nang iba. Maraming salamat po at magandang umaga. Amen. Amen. Thank you so much for sharing. Amen. Hey, Brother Dong. Sige po, go ahead, Brother Dong. Magandang umaga po sa lahat. Napakaganda po nung ating pag-aaral sapagkat ito po ay relate po tayong lahat dito, palagay ko. Sapagkat tayo po ay hindi pa naman din po busog na busog, ano? Tayo po yung mga uhaw pa rin at gutom. Sabi po ng Panginoon nung siya'y tinukso sa ilang, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. So, yun po kasama po talaga. Yun po yung halimbawa ng ating Panginoon. So, sinabing nagugutom sa katuwiran, tayo po ay gutom din sa paggawa ng katuwiran na kung saan ay Brother Marlon, nasa sarili ko lang na ako'y patuloy na nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, po. Hindi naman sa literal na pagkain. Bagamat kailangan ng ating katawan yun, normal lang na tayo magutom talaga sa literal na mga pagkain. Pero ang mahalaga ay ang sabi ng ating Panginoon, pag uminom ka ng tubig, sapagkat siya ang tubig ng buhay, pag iyon ay ininom mo, hindi ka na mauuhaw kailanman. So po yung napakagandang pangako, Kaya po nasa Panginoon lahat ng kabusugan, sa salita niya, sa katuwiran niya, tayo po dapat ay mabusog at huwag maging uhaw na tulad ng iba na kung saan ay gutom at nauuhaw sa katuwiran at sa salita ng Diyos. Yun lang po at magandang umaga po. Amen, Brother Dong. Amen. Pong binahagi. Opo, mamanaman ko, wag nating hayaan na yung ating pong pagkauhaw at pagkagutom ay hindi masapatan. Ang sabi nga po ng ating pong basahin, ang tunay daw na nauuhaw at nagugutom sa katuwiran ng Diyos ay hinahanap ang Diyos. Di ba? Kapag ikaw nagugutom sa physical na pagkagutom, pinupuntahan mo yung kusina. Hindi po ba? Kung saan meron yung pagkain, ay doon ka po tutungo. Ganun din po sa ating pong pagkauhaw sa Diyos. Hinahanap natin ang Diyos. Saan natin matatagpuan ang pangunahin natin pong mahal na Diyos? Aba, kapatid, nandyan lang po sa inyong pong tabi. Ang banal na kasulatan ng siya nagpapatotoo ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. All about God, malalaman natin sa banal na kasulatan. Kaya atin po itong simulan na pag-aralan. At katapos siya, isang luhod lang ang kailangan, mga kapatid. Hindi ka na mag-load. Hindi ka na magbabayad. Isang luhod lang ay nasa harapan mo na ang Panginoon. Okay, Ate Sara. Sige po, go ahead, Ate Sara. Good morning po at happy Thursday po. Sa kasalatan, siguro po naman ay nararanasan ng lahat or naranasan na ng lahat. Kami po kasi, ranas namin ang kasalatan din. Naranasan din po namin ang kasalatan. Ang tanto ko sa aking sarili, kung ang sarili mo ang aasahan mo sa kasalatan sa pamumuhay, tunay nga pong ituturo ka nito sa pagkakautang. Lapitan ko si ganun, utangan ko si ganun, di problema pa rin po dahil babayaran mo yun. O nga't nasagot ang pangangailangan mo. Pero, another problema na naman ang bayarin. Pero lapitan mo ang Panginoon, hindi ka ituturo sa magiging problema mo. Kung hindi, ituturo ka sa makakagaan ka at wala kang babayaran. Kasi po, nagkukulang tayo ng pananampalataya. Kaya po talaga ang buhay natin minsan wala, meron, wala, meron. Baga isang kahig, isang tuka. Pero asahan mo, lagi ang Diyos ay laging maalwan ang pamumuhay mo. Tulad po sa kaalaman, karunungan, paano mo siya mahanap kung hindi ka naman nag-aaral? Tama. Paano mo siya mahanap kung hindi mo siya sinisiyasat? Katulad sa gawain ito. Huwag po natin alalahanin yung bigat ng mata, matulog para bumangon po tayo. Para po
biyayaan tayo ng kaalaman. Kaalaman na kung saan ay magdadala sa atin sa katwiran at sa buhay na walang hanggan. Yun lamang po. Amen. Ate Sara, thank you so much. Alam niyo, napaisip ako, no, mga kapatid, ano, hindi ba't nauuhaw at nagugutom ang mapapalad? Okay, mga kapatid. Pero tanong sa atin, yun po bang pagkauhaw at pagkagutom, sapat na ba yung pong pakiramdam na yon para masapatan yung hinihingi ng ating pong katawan o yung ating pong spiritual na buhay? Di po ba't dapat kapag nauho at nagutom ka para masapatan iyon, kumain at uminom ka? Di po ba, no? Kaya nga yun nga yung sabi ni Ate Sara, mga kapatid, ano, kung paano natin mahahanap ang ating pong mahal na Diyos kung wala naman tayong effort na hanapin siya. Paano natin tayo makakain ng spiritual na pagkain kung wala tayong intensyon na puntahan yung pong nagbibigay na spiritual na pagkain. Halimbawa na lamang yung ating pong ating mga pagsamba sa ating pong mga churches o yung ating pong mga panalangin. Kung hindi po natin yan ginagawa, paano mong masasabi na yung uhaw mo ay at yung pagkagutom ay masasapatan? Hindi po ba dapat ay gawin mo yung marapat gawin para ikaw ay masapatan? Okay, so ang kailangan kaya tama yung ating pong babasahin. Ang pagkagutom ay paghanap sa Diyos. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Hey, good morning po. Ang pamagat po ng ating devotional ay mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Pero ang tanong, ano ba ang lagi nating kinauuhawan? Kasi madalas, saan tayo nauuhaw, saan tayo nagugutom? Iba din po yun kasi simple lang. Dito, di ba gutom ano? Maghahanda ako ng pagkain, merong gulay, merong karne. Alam natin mas mabuting kainin yung gulay, pero minsan hindi nagagalaw yung gulay, ang kinakain yung karne na alam natin hindi siya mas mabuti. Do kailangan din natin ng katawan yung karne. Pero gano'n, kaya ang ginagawa ko, pag gulay, gulay lang para sigurado na yung kakainin nila ay gulay. Para din sa pamimili yan. Ano ba yung, saan natin prepare yung ating isip? Sa makamundo o sa makalangit na kaisipan? Kung sa makalangit, o nag-aaral tayo, dapat yung pinag-aaralan natin, yun ang makikita sa buhay natin, yung ano yung natututunan natin. Kasi minsan nag-aaral tayo, hanggang nag-aaral lang, kasi marami din nag-aaral. After na mag-aaral, hindi napapakinabangan nag-aaral. Di ba mga tapos ng engineer, pero nasaan tambay? Nag-aral ka ng doktor, dapat ipapractice mo pagka-doktor mo. Yan pong nagiging problema sa atin kasi di natin nakikita kung ano ba yung talagang kinauuhawan natin. Kasi may ano yun kung nauuhaw tayo sa libutan, yun ang pinagpipursigihan natin sa buhay natin. Pero ang kinauuhawan natin, ang katwiran ng Panginoon, yung nais ng Panginoon na mapunta sa atin, iyon talaga ang aanuhan natin sa buhay natin. Pero mas malamang-lamang lagi yung pansanlibutan kasi kaya mga kapatid, ito ay pagpili pa rin ano. Ano ba yung pinipili natin? Ano yung kinauuhawan natin? Ano saan tayo nagugutom? Sa makalangit na bagay ba? O sa mga makalupa? Kaya doon lang din po tayo babagsak. Nawa ay piliin natin. Nabusugin tayo ng mga makalangit na bagay upang sa ganun magimpit tayo sa langit kung ang Panginoon natin ay dumating sa kanyang kalawang pagbabalik. Amen. 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 Thank you so much, Ate Lita. Okay, Brother Alan, sige po, go ahead. Ilang mag po sa lahat at ang ating pong pinag-usapan yun ay mauhaw sa katwiran. Sabi po ni Ellen G. White sa Letters and Manuscripts, 1889, paragraph 9, nararamdaman ba natin ang ating malaking spiritual na pangailangan? Nagugutom ba tayo at nauuhaw sa katwiran? Kung gayon, tayo mismo ang kinapitan ng mga salita ni Jesus. Humingi at kayo ay tatanggap. Sa John 16:24. Ang pangako ay para sa bawat isa sa atin. Pagkatapos ay patuloy na manalangin ng buong tiyaga. Pinukol natin ng kawalan ng kapananampalataya hanggang sa ito ay maging isang kapangyarihang mahadlang sa ating daan upang hindi natin makita ang bukas na pinto kung saan tayo ay makakapunta sa ating Ama sa langit, sa ating malaking pangailangan ng kaluluwa. So yung mga kapatid,
Ang kinot po mga kapatid, panalangin patuloy at pananampalataya para makamit po natin ang ating araw-araw ay kinakukuhawan na katwiran. Sabi sa isang quotation na nabasa ko, ang self-righteous daw po na tao ay primer na enemy ng gospel. Ayaw po natin maging ganun mga kapatid. Hindi. Ang bawat isa po sa atin ay hangarin at tamasahin mga kapatid. Araw-araw, hindi natin ang katwiran ng ating Panginoon. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Kaya mga kapatid, sa bagay po na to ay ito ay magsilbing malaking mensahe po para sa bawat isa po sa ating nananampalataya sa ating Panginoon. Salamat po. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Amen. Tignan ang ating pong sa FB Live at kasama natin na nanonood si Tita Lolet at gayon din Sister Joy Villarosa. Good morning and God bless us all. At gayon din si Ate Peli. At sabi niya, good morning po sa lahat. God bless po. Thank you, Lord, for another day you have given me, waking me up for another strength. Thank you for your prayers. God is good all the time and all the time God is good. Opo. Po'y lahat ay nananalangin sa iyo, Ate Peli. At ay kayo po ay makalabas na ng ospital, na kayo ay malusog at nanumbalik ay yung kalakasan at kayo po'y pinagaling ng Panginoon. At kay Mr. Emma Halos Doniego, good morning. God bless po sa lahat mga kapatid ko kay Kristo. At gayon din Sister Mary May Doliosa Espiritu, thank you so much for your yung support sa ating pong media ministries sa church planting at sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, Sister Mary May. God bless po. At shout out kay Baby Adi. At gayon din po kay Sister Leonie Gregorio Evangelista, ay kasama rin po natin, ang sabi niya ay Amen. At gayon din ay sino pa po yun nandito? Okay, wala na. Okay, kung meron pa kayong dadagdag, ay sige po, ay meron pa ba na dadagdag? Nakataas po ba kamay nyo, Brother Alan, o kanina pa yan? Okay, sige po, kanina pa siguro yan. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pong prayer time. Ang oras po natin ay 6:31. Thank you so much for sharing po. At nawa ang pagkauhaw at pagkagutom natin sa salita ng ating pumala Diyos, sa kanyang katwiran ay nasapatan ngayong umaga, sapagkat natagpuan natin ang ating Panginoon, narinig natin ang kanyang tinig. Kaya kung ganon, na atin po siyang natagpuan at napakinggan niya ang kanyang tinig, wala na pong iba na kasunod yan na direksyon na ating pong patutunguhan, kundi yung atin pong pagtatalaga. At magkaroon po tayong commitment prayer, mga kapatid, sa oras na ito, buksan ang ating mga puso sa Panginoon at tugunin ang kanyang panawagan. At atin siyang kausapin personal, mga kapatid, sa ating pong mga panalangin. Let us all bow our heads in prayer po. Dakila naming Diyos, ang maraming banal, tunay nga na ang pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran, ito po ay naintindihan namin ngayon. Ito po pala, Panginoon, ay yung pong aming pong paghanap sa iyo lagi. Namin po kayong sinisiyasat, lagi namin kayong pinag-aaralan, lagi kaming nananabik na ang mga bagay na tungkol sa iyo ay amin pong mabasa, mapakinggan, at lalong-lalo na ito po ay ma-apply sa buhay po namin. Ito ang sasapat ng pagkauhaw at pagkagutom na yon. Ang mga banal, ibaling nawa ang amin pong mga paningin na kung saan ay mula sa mga bagay ng mundo ay dalhin po kami sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kaya nga po, nawa, lagi na lamang ang laman ng ating pong puso at isipan ay mga bagay na pangwalang hanggan, mga bagay na makalangit, at magpasimula tayong mamuhay ng naaayon sa dapat na maging buhay natin, ang pagiging mamamayan ng sangkalangitan. Bayan ng Diyos, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan, na ngayon ay willing-willing sa mga bagay ng mundo. Intindihin natin ng lahat ng ating pong kinasisihan ngayon, yan po ay susudugin sa apoy at sa asupre, sapagkat ang wika ng banal na kasultan, ang kasalanan at ang ebidensya ng kasalanan, ito po ay pawang susunugin at magiging abo at walang matitira. Kung hindi natin bibitawan yan ngayon at patuloy nating yayakapin, kaibigan ko at kapatid ko kay Kristo, ikaw
ay kasamang masusunog. Hindi ka mapupuwersa ng Diyos na humiwalay diyan, sapagkat nasa iyo ang kalayaang pumili. Kaya kinakailangan habang ating naririnig ang panawagan ng Diyos, ay tumugon po tayo na gawin siyang una at pangunahin, gawin siyang number 1 sa ating mga puso't kalooban. Kaibigan, ang mga bagay ng mundo ay dito lamang. Ngunit ang mga bagay na pangwalang hanggan, yan po ang mananatili hanggang sa walang hanggan. Kaya magpasimula po tayo na sa pamagitan ng ating pananalangin ngayon, magsisimula tayong lumakad sa katwiran ng Panginoon. Magsisimula tayong laging nauuho at nagugutom sa Kanya. Ano pat lagi natin siyang tinitingnan, lagi natin siyang hinahangaan, lagi natin siyang pinag-aaralan, lagi natin siyang ginagaya ang Kanya pong buhay. Amang Banal, tulungan niyo po kami sa amin pong mga struggles. Kasama ng pamumuhay sa mundong itong makasalanan, ang mga problema at alalahanin, mga pagsubok at mga tukso. Ngunit sa pamamagitan po ninyo na nagbibigay lakas sa amin at kapangyarihan, ay nakasisigurado po kami na kami po ay magtatagumpay sapagkat ang wika po ng aming Panginoon Sus na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya nga bilang kapitan ng ating kaligtasan, tayo na sumusunod sa kanyang pangunguna. Mga kapatid, alalahanin niyo po ang kanyang pangako. I will fight your battles. You only need to be still and know that I am the Lord is your God. Huwag nating kalilimutan yan. Ang mga aral natin po natututunan na kung saan ang mga lingkod ng Diyos ay nagtagumpay sa kanilang mga digmaang kinaharap sapagkat meron silang malaking Diyos na pinaglilingkuran at totoong Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ngayong umaga, sapagkat kayo nagtalaga sa Panginoon, pinili nyo na mauho at magutom sa kanyang katwiran. Nawa ang pagpapala ng Ama, ang basbas, biyaya at pag-ibig ng anak ay sumagana po sa inyo. At ang pag-iingat gabay ng banal na Espiritu sa atin ngayon at magpakailanman, humaya kayong pinagpala, humaya kayong payapa, at i-bless yung iba sapagkat una kayong bless ng Panginoon. At nawa tugunin ng Panginoon ang lahat ng inyong mga dalangin, isang milagro sa buhay po ninyo ang inyong masumpungan at mapatutuhanan nyo na ang pangako ng Diyos na naging totoo sa inyo na all these things shall be added unto you. Salamat po mas pagdinig sa panalangin at sa kapatawaran ng aming pagkakasala. Salamat po sa mga leksyong aming natutunan alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Good morning, everyone. Amen. Thank you po sa lahat. Thank you sa inyo dyan, Sister Edith. God bless us all. Good morning po. Amen po. God bless sa lahat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay at ating pong babasahin muna bago tayo maputol. Sabi ni Sister Janet Marbellose Dampas. Aking ipabati po at ipag-pray ang lahat ng mga nabautismuhan po sa Barangay Tambo. Sa aming pag-nurture sa ngayon, doon naman kami nagsimba, midweek prayer, vesper at sa Sabbath day. Within 2 months po at sa 2 months of August na naman, balik naman kami sa husband ko sa Inawayan Church, Toril, Davao del Sur. Brother Marlon, kami po ay taus-pusong higing sa inyong tulong sa pag-prayer po sa aming pagbabible study sa kanila at sa pag-nurture din sa kanila ayon sa yun lang po. Parang salamat, Brother Marlon. God bless po sa atin lahat. Samahan po natin sa prayer, Sister Janet, sa mga bagong higayat sa Barangay Tambo at sa kanilang pong ministry. God bless po, Sister Janet, at sa inyong pong buong family. At shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye.